Tahimik ang gabi. Si Mara ay pauwi na mula sa trabaho, naglalakad sa madilim na eskinita na halos walang ilaw maliban sa ilang malalayong poste. Napansin niyang mahaba ang kanyang anino, sumasabay sa bawat hakbang niya sa sira-sirang semento. Ngunit pagdaan niya sa ilalim ng isang lumang ilaw, napansin niyang bigla itong nawala sa kanyang paanan. Napahinto siya at tumingin sa paligid, nanginginig ang mga kamay. Saan napunta ang anino ko? Bulong niya sa sarili habang unti-unting lumalamig ang hangin. Bigla niyang naramdaman ang matinding lamig sa likod ng leeg, parang may malamig na mga mata na nakatitig sa kanya mula sa dilim. Dahan-dahan siyang lumingon. Walang tao. Ngunit sa gilid ng kanyang paningin, may kumikilos sa dilim. Isang anyong itim, hugis tao, ngunit walang mukha na tila ba naghihintay. Sa bawat hakbang niya paalis, lalo itong lumalapit, tahimik at mapanuri, parang sinusukat ang kanyang takot. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit parang sumisikip ang hangin sa paligid niya. Pinipigilan ang kanyang paghinga. Nang marating niya ang pintuan ng bahay, bigla siyang hinila ng malamig na kamay mula sa likod. Napatingin siya sa sahig, nasa harap niya ang kanyang sariling anino, nakangiti ng masama, may mga matang naglalagablab sa dilim. Napagtanto niyang hindi na siya ang may-ari ng aninong iyon. Sa sumunod na saglit, naglaho siya sa dilim at tanging anino na lang ang naiwan, tahimik na naghihintay ng susunod na maglalakad sa eskinita, handang agawin ang kanilang liwanag at kaluluwa.